ikaw. Gitna. Next na siya ay iyo. Okay. Okay. So, iyan mo na lang. Ikot-ikot mo lang. Okay guys, ladies, let's start. Okay. So, can you get your Bible? John chapter 11. Bagay na bagay yung topic natin sa araw ng mga patay. Okay, John chapter 11. Okay. So, sino yung bumisita? Sino galing sa sementeryo? Bumisita. Sino yung Naglinis ng sementeryo. Naglinis ng pundod. naglinis ng pundod, bro? Hindi na Ay, pundod pala. Okay ba yun? Inulit ko. Hindi mo kay Kuya Chris. Ano kuya? Diyan. Okay, pampatay to. Okay, pampatay to topic natin today. So, itong topic natin today is medyo para sa bawat isa. Okay? Bawat isa. So, I want you to wala akong ginawang outline. Normally, gumagawa ako ng outline for previous preaching ko. Pero itong preaching na to, wala akong outline because isa lang yung sinabi ng Lord kagabi, and that's, I will read the passage, then let me give you heart. Let me give me my heart. So I'm going to preach, not based sa kung, yes, alam ko to, kaya ko ituro to, but I will preach it based sa kung anong i-reveal ni Lord sa as I teach it today. So in other words, instant outline to. Okay? Okay, so ready na kaya? Ready na kayo? Naka-ready na ba mga panyo nyo? Hindi nyo alam ano mangyayari. So, again, sino may sakit? Sino may sakit? Can I see? Hindi ka pa okay? May pilay ka pa? Sakto lang. Ano sakto? Okay, nalagdagan natin. Okay. Sino pa? Ako kuya, Nemik ako. Nemik? Nemi. Ano si ano? Okay. So, Si Bicol. Kulay green, ano? Aray ko. Okay. So, let's read John chapter 11, the death of Lazarus. A man named Lazarus, who lived in Bethany, became sick. Her sister Martha lived. Bethany was the town where Mary and her sister Martha lived. This Mary was the one who poured the perfume on the Lord's feet and wiped them with her hair. It was her brother Lazarus who was sick. The sisters sent Jesus a message, Lord, your dear friend is sick. So si Lazarus ay dear friend ni Jesus. Then, when Jesus heard it, he said, the final result of this sickness will not be the death of Lazarus. So sabi, yung magiging resulta nitong sakit na to ay hindi kamatayan ni Lazarus. So parang ina-assure ni Jesus. Sino kausap dito ni Lord? Ang kausap dito ng Lord, yung mga disciples niya, mga apostles niya. Ina-assure ng Lord sa kanila na, parang, okay Lord, may sakit yung kaibigan mo, puntahan na natin. Parang sinasabi niya, hindi, wag muna natin puntahan kasi hindi naman siya mamamatay. Parang gano'n. Ina-assure ko sa inyo, hindi siya mamamatay. Then, Jesus happened in order to bring glory to God, and it will be the means by which the Son of God will receive glory. So sabi niya, parang pinaitulutan niya ng Lord para may mag-bring ng kadakilaan sa Diyos. Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Yet when he received the news that Lazarus was sick, he stayed where he was for 2 more days. Then he said to the disciples, let us go back to Judea. Question, may kinabalitaan kang may kaibigan ka tapos may taning ang buhay. May taning ang buhay, ilang araw na lang. Pupuntahan mo ba? Yes or no? Yes. Yes, di ba? Pero si Lord, sabi niya, yung kaibigan mo, may sakit, di ba? Puntahan na natin. Parang sabi niya, pero hindi siya pumunta eh. Anong ginawa niya? He stayed there ilang araw? 2 days. So, pag nagbabasa pala kayo ng Bible, be creative, be imaginative. Di ba?
ba? Pwede kayo. So, ano kayo sa anak nila? Parang nila sa na-tifus ba? Na-dengue ba? Isipin nyo na lang, no? Wala naman mention eh, di ba? Pero remember, after 2 days, namatay. Anong klaseng sakit kaya yun? Mamamatay. Leptospirosis. Pwede. Maraming kulitan. Okay, pwede. Now, ito, number 8, verse 8. Teacher, the disciples answered, just a short time ago, the people there wanted to stone you, and are you planning to go back? So, ang story pala dito, gustong patuhin si Jesus ng mga tao doon na nakatira. Pero sabi niya, sige, punta tayo. Then, let's jump sa verse 17. Let's jump sa verse 17. When Jesus arrived, he found that Lazarus had been buried 4 days before. Bethany was less than 2 miles from Jerusalem. So less than 2 miles. That's 1 mile is 1.6 kilometers. Ilang kilometer? Yeah. 3.2. 3.2 kilometers. So less than 2 miles from Jerusalem. And many Judeans had come to see Martha and Mary to comfort them about their brother's death. Verse 20. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed in the house. Martha said to Jesus, if you had been here, Lord, my brother would not have been died. But I know that even now God will give you whatever you ask him for. Then verse 23, your brother will rise to life, Jesus told her. 24, I know, she replied, that he will rise to life on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Those who believe in me will live, even though they die. And those who live and believe in me will never die. Do you believe this? Verse 27, yes, Lord, she answered, I do believe that you are the Messiah, the Son of God, who was to come into the world. So, itong passage na to, it talks about, I will pause there. Okay. Itong passage na to, it talks about, si Lazarus has been buried ilang araw daw? 4 days ago. Tapos, after 2 days, pumunta si Jesus. Diba? So parang, dali-dali na. Ibig sabihin, siguro nung sinabi kay Jesus na si Lazarus may sakit, baka yun yung part na naghihingalo na siya. Yung mga oras na lang yung binibilang. Mga ganon. Then, sabi ng Lord, itong sinabi niya ng Lord sa disciples niya, sabi ng Lord, hindi mamamatay si Lazarus. Sinabi niya, yung sakit na yan, hindi mag-e-exodate. Tanong, buhay patay? Ha? Patay. So kung ikaw disciple ni Jesus, anong isipin mo? Diba? Para, diba? Ito nga yung sabi ni Martha eh. Diba? May konting pa-blame. Alam niyo yung konting blaming? Lord, if you have been here. So, Nandito ka sana siya naman. Ito question nun. Paano sinabi ko ni Martha? Kunyari, andyan si Jesus. Ikaw si Martha. Paano mo sasabihin? Lord, if you have been here. Lord, if you have been here. Lord, kung nandito ka lang. Ano ba? Ganun ba yan? Lord! Nandito ka lang. Kakakali ba siya? Okay, may counterpart ka sa Tagalog. May counterpart ka sa Pilipino. Isipin nyo kung ano. Meron to. May konting blaming yan ng konti, di ba? Pwede. Ano ba? May counterpart. Wala din. Actually, okay yan. Kasalanan mo. Pero yung ano, mas maikli na salita. Ano na? Dahil sa'yo. Wow! Diba, we have this tendency to blame. Dahil sa'yo eh. Bakay. Ikaw kasi. Hindi ka pumunta eh. Alam mo ganun? Diba? Tapos biglang bawi si Martha, diba? Biglang sabi, pero Lord, alam ko. Diba? Na kahit anong hingin mo, bibigay sa'yo. So parang delay mo na. Bumawi. Gulo, di ba? At least bumawi. Pamili ka na. Ano ba gusto mo? Di ba? Okay. So, nung nandun na siya, then nandito rin sa John chapter 11, makikita mo yung pinaka-shortest verse sa Bible, which is, Jesus wept. Okay? Meron dito, wept. Letter S, no? Okay. Kaya kayong version. So, hindi nyo ba hinanap? Can we bow our heads? Okay, normal. Lord, now, as we discuss about the resurrection of Lazarus,
time. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Then, after umiyak ni Jesus, pumunta ngayon siya doon sa libingan. Then verse 38, deeply moved once more, Jesus went to the tomb, which was the cave with the stone placed at the entrance. Then sabi niya, take the stone away, Jesus ordered. Martha, the dead man's sister, answered, there will be a bad smell, Lord. He has been buried for 4 days. Then verse 14, Jesus said to her, didn't I tell you that you would see the glory if you believe? They took the stone away. Jesus looked up and said, I thank you, Father, that you listened to me. I know that you always listen to me, but I say this for the sake of the people here, so that they will believe that you sent me. After he said this, magpapos na ako doon. Okay. Now. 4 days. Naisip mo na ba open ng nicho? Yung, baka nga hindi lang 4 days, baka nga yung matagal na yung skeleton, di ba mo? Naisip mo na ba? Hindi ba, di ba? So, gross, di ba? Gross. Wow! Gross! Okay. So, hindi mo naisip mag-open ng nicho, di ba? So, siya, si Jesus, sabi niya, okay, kasi yung sa kaalaman po ng lahat, pag sila naglilibing, ang kanilang libingan ay kuweba nung unang panahon. And there's always a stone to prevent yung smell from coming out. So kailangan nila i-roll away yun. So imagine, nung i-roll, sabi ni Jesus, kung ikaw kunyari, let's imagine. Ikaw si Jesus, ikaw yung crowd, nandun yung crowd, syempre nagkakagulo yung mga tao, nagkakagulo, tapos andyan si Jesus. At bigla niya sinabi, at yung sabi, ano gagawin dito ng Lord? Ano ginawa niya rito? Ay, kaibigan niya, kaya umiiyak yan. Alam mo yung gano'n, close sila, ganyan. Tapos, di ba? Close sila. Tapos bigla sinabi, tanggalin niya yung bato. Kung ikaw nanonood, anong reaction? Aalis. Kasi mabaho eh. Bro, parang... Ngayon, so kung, di ba? Pero biglang sumingit tong si Martha at biglang, Lord, sandali! Baho na yan. Ha? Okay lang, di ba? Parang, Lord, sandali. Remember, ang una nag-blame, ilan sila magkapatid? Tatlo. Kasama sila. Si Mary, saka si Martha. Okay. Biglang, ang nagsabi, Lord, kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana yung kapatid namin, si Martha. Then, sasabihin ng Lord, sige, tanggalin niyo yung ano. Tapos sabi ni Martha, di ba, whatever you ask in God, ibibigay sa'yo. Tapos here comes Jesus, pinatanggal yung bato, nagre-react si Martha, sinasabi, Lord, sandali. Anong gagawin mo? Patay na yan, imamamay ba? O ano, gano'n. Then, ibig sabihin, kung yung pumipigil, sino? Si Martha, uli. But sabi ng Lord, eto, I am resurrection and life, and everything that gagawin ko. Tapos ang ginawa, niroll nila yung stone. Kung isa ka sa crowd, obviously, 4 days sa patay na, at walang formally pa ng araw na yun. So, spices, pampabango, pagkano. Pero walang tulad nung sa yung mga pampabango nila. Pero wala itong tulad sa atin na nag-slow na ito. So, panahon nila, yung bango lang yung amoy na nababawasan. Pero yung bilis ng decay ng katawan, wala pa. Nag-e-evolve sila pero ibang klase. Ngayon na yung tanong. Kung isa ka sa crowd, binubuksan yung kuweba at mabaho na, paano magiging expression mo? Diba? Meron ba dito magre-rejoice? Uy! Binuksan yung kuweba! Uy, tingnan natin! Binigilip tayo! Alam mo yung gano'n? Binigilip tayo! Walang gano'n. Pero, Hindi na magkatakaan. Bukol lang. pero they decided inopen. Tapos, and yung story, diba, alam na natin, then Jesus prayed, and Jesus called Lazarus. Sabi ni Lazarus, come out. Then Lazarus, lumabas nga si Lazarus. Nung lumabas si Lazarus, ang tanong, ito, kung isa ka rin uli sa crowd, isa ka doon sa mga tao doon, lumabas si Lazarus, how are you going to react? May mami! Okay. May tanong ako. Siyempre, dun sa maliban na kinatinayan nyo, sa kay Rema. Okay? May tanong ako.
Do you have any idea paano nilibing sila? Ano itsura niya pagkalibing? Maliban nga sa inyo eh. Ginamit pangalan. Ang sinabi ko. Alam na kasi niya eh. Nakabalot siya. Parang mami. Balot. So imagine niyo, ikaw nakamami, bigla ka nabuhay. Nakatela ka, di ba? So paano ka maglalakad? Oo nga, dikit. Remember, Remember, ganito ang word. Let's imagine, okay, the situation, okay? Sinabi ni Jesus, Lazarus come out. Lumabas si Lazarus sa kuweba. At sinabi ng Lord ngayon, tanggapin niyo yung nakabalot sa kanya. Ibig sabihin, may nakabalot ba? Wala. Meron pa. Habang Paano ka maglalakad ang nakabalot? Parang matalon. Kasi balay mo, may mga butas-butas Hindi, baka na. magkahiwala yung legs. Bahala na kayo mag-isip. Bahala na kayo mag-isip. Okay, bahala na kayo Kasi isa na mag-isip. lang na pinapatong. Alam mo yun? Okay, Paano basta. ka Cardio. Okay, basta bahala na kayo mag-isip. Baka magkahiwala yung Sa mami. Basta ganun na. Okay. But anyway, so, anong lesson, and bakit ito yung dinidiscuss ko ngayon? Simple lang, ganito kasi. God is a powerful God. Amen? Yes. And nakita naman natin sa binasa natin passage. He called Lazarus to come out. Lumabas si Lazarus. Di ba? Yung mga last time nandito tayo, yung mga nakarinig ng kwento nito, yung tipong binubuhay yung mga patay, di ba? Yung mga ganyan, nakarinig kayo sa akin na may mga story na literal na may mga patay na nabubuhay. And isa si Lazarus doon sa patay na nabuhay sa panahon ni Jesus. Okay? But what's so amazing is this. Sabi ng Bible sa John chapter 10:10, the devil came to kill, steal, and destroy. And sa second half noon, Jesus came so that you may have life and life to the fullness. Okay. Doon tayo sa the devil came to kill, steal, and destroy. Okay. Tanong, may promise ba sa'yo si Lord? Yes. Tanong, may destiny sa'yo si Lord? Yes. May plan? May purpose? Yes. Okay. Naniniwala ka? Yes. Tinatanggap mo? Yes. Patay ka. Ay. Patay ka. Ay, matay. Alam bakit? Kasi, ang daming demonyo nakapaligid na. Ay, ito, si ganito, si Daniela, dapat siya, di ba? Ganon. Hindi kong ganon. Si ganito, ganyan. I mean, of course, wala namang magpapakita sa demonyo na ano. Hindi ganon. Okay? But they come into different circumstances. Like, the enemy will do everything to destroy kung ano man yung gusto ng Lord mangyari sa buhay mo. Gagamitin niya emosyon mo, gagamitin niya weakness mo, gagamitin niya problema mo, gagamitin niya lahat ng bagay na pwede niyang magamit. Kahit nga blessings, pwede niya gamitin. Right? Makalimot ka lang sa Lord. Makalimot ka lang sa plano ng God sa buhay mo. Yung tipong sabihin mo lang, Lord, ayaw na nito. Parang hindi kong gano'n. Kung ayaw na nito, pagod na ako. Ganito, paulit-ulit na lang. And every one of us, during sa fasting, na-experience ko yun. Parang, ito na naman yung parang ito na naman yung problem, ito na naman yung challenge, ito na naman yung ganito. Ang daming gano'n. So, sino nakaka-experience nun? Ha? Alam mo bakit? Kasi, may plano sa'yo si Lord. Okay, ano mas maganda? May opposition o walang opposition? Meron. Bakit mas maganda ang may opposition? Kasi naging strength, magkakaroon ka ng strength para alam mo yun, parang instead na Amen. straight line, ladder. Yun. Ayun, yun. So, remember that, okay? Now, ang problem is this. Sometimes, the enemy, minsan hindi lang isa pinapadala sa iyo eh. The bigger yung purpose mo sa kingdom ng Lord, the bigger yung gagawin mo at ginagawa at akala niya gagawin mo sa kingdom ng Lord. Noong una, isa lang. Tapos naging dalawa, naging isang barkada, isang batalyon, naging isa ka lang. Kahit, ikaw, tanong ko sa'yo. Ito nga Bernadette, hiramin ko experience mo Ano yan? Hiramin ko. Bernadette, ito si Bernadette. Hi, Miss Bernadette. May dumating na araw sa kanya, I'm not using this word pero gagamitin ko for the sake of illustration. Yung word na malas. Kung may malas talaga yung araw na yun. Yung tipong, alam mo, nasira yung chinera siya sa PUP, naulan siya. Tinitext niya yung mga tao na malalapit doon, walang kumukontak sa kanya kasi nakauwi na pala. Tinitext niya yung malalayo, kung wala namang pwedeng magawa para sa kanya. Tapos, Kasi kako,
Di ba? Yun. Tapos, di ba sa'yo naman doon salita? Tapos kung okay na. Pero prior to that, meron siya kailangan ayusin sa school na hindi na naging successful. Na-decline ako sa scholarship. Na-decline, tapos nasira yung tsinelas, nakuyahan, naglota, umuwi. Basta may natuyuan na ng umuwi, nanakawan ng bag. Buong bag, kung saan nandoon yung cellphone, pera. Biglang alam mo yun, nasa bush siya, nakaganon. Biglang hinablot yung bag sa akin. Mati pong ganon, buong bag. Ayun. Ganda ng araw niya, no? Isang araw lang yun. That's July 30. Alam mo na alam, no? O, diba? So, kunyari lang, for the sake of illustration, kunyari yung nag-decline, merong sabihin natin may demonyo sa likod mo. Example, may kalaban sa likod mo. Yung nasira ang chinelas niya may kalaban, may invisible na gunting. Biglang ginumit yung chinelas niya. Like, mainis ka kasi uulan. No? Tipong ganun. Alam mo yung tipong ganun. So, at maraming sitwasyon. So, nung time na yun, talagang alam mo yung feeling, kung ako yung nasa likod niya, parang wow, parang isang problema nga lang eh, di ba? Dagdagan mo pa na isang katutak na problema. Iniisip mo na yung pag-aaral mo. Isipin mo pa na wala yung bag mo, di ba? Sama pa natin din yan, sabihin ng bahay nyo. Ito. Ayun rin, sabihin na sa bahay nyo. Pero dinideclare ko sa kanya. Ito kasi madalas mangyari sa kanya, pero dinideclare ko ngayon, in Jesus' name, makakat ko, ngayon mismo. Alam nyo ko ano? Madalas siya mga nakawan ng cellphone. Maaligid ko mamigay ng cellphone. Yan ko eh. Prayer Mountain, mamimigay niya pa yung cellphone niya. Yung din mo kinukontak namin maya-maya pagdating sa prayer mountain. Ba't di na namin ikaw makontak? Yung tricycle ko akyat na wala yung cellphone. Diba? Saya eh. That generation. Siguro every 3 months. Grabe. Donate. Nagdo-donate na cellphone. Ay, every 2 months lang oh. 2 months lang naganap yun, pero hindi naman ulit. Oo, kaya namin. Okay? Siya lagi for protection. Oo. Blood of Jesus be upon you. Yes, amen! Mabasa na tayo. Wala kasi ulan. Declare yung protection. Okay, Lord. Okay, now. So, always remember that, but, kung gusto ng kalaban, na may plano ka, ay may plano sa'yo si Lord, ang gagawin ng kalaban, lahat, para pigilan ka ma-fulfill yung destiny ng kalaban. Gagawin niya. Ano ba yung nag-rap na ganyan? Okay. Now, urong tayo doon ng konti. Amen. Yan mo lang. Okay. Upo kayo dyan. Dito tayo. Harap kayo dito sa akin. Bay natin sa atin. Okay. Diyan malayo. Mainit ba? Dito kayo doon, no? Oo nga, no. Medyo mainit. Okay. Dito sa sarap. Ano? So, Sarap naman ako. Kami against the light eh. ha? Okay. Actually, may clear yung teaching ko. So, patapos na tayo. Yung harangan mo kasi may hangin eh. Okay, ganito. Okay. Everyone, tawag doon. Anong gustong gawin ng kalaban? To kill, to steal, to destroy. Okay, tulad nito. Yung ulan. Kakaiba ulan to. Ngayon, ganito. Anong ginawa ni Lord? Anong ginawa ni Lord kay Lazarus? Inuhay. Inuhay. This is what we're going to do this afternoon. Simple lang. Okay. Sabi ni Jesus, kaharap yung kuweba, bigla niya sinabi, Lazarus, come out! Ano nangyari? Lumabas si Lazarus. Right? Okay. Ibig sabihin, Kuya, ako nahihirapan ako, yung fire ko kay Lord nawala, yung hunger ko kay Lord nawala, ako gusto ko maranasan yan, etc. At marami pang bagay akong gusto maranasan. May problema ako, and so on and so forth. Mga kapatid, isang assurance yung gusto kong ibigay sa inyo. God can still resurrect everything. Amen? Yes. So, He can do it. So, sabi ko nga, kahit umuulan, ganito, breakthrough, ito, diba, sabi namin, ilang Sunday kaming walang ulan.
for the first time, sa loob ng isang buwan, diretso, walang ulan. Sunday. Simula lumakit kami ng prayer mountain, walang ulan. Alam mo kailan lang ulan? Uli? Ngayon, sa mga hindi po nakakaalam, 65% po habang nagpindit kami at nag-preach na po ako, buulan po. Okay? Lagi po gano'n ang trend, hindi po siya nagbago. Tapos ngayon na lang uli umulan. Kung kailan may kinausap ako kahapon, tapos kinakwento ko to, tapos kaninang umaga, maaraw. Tapos biglang umulap. Tapos biglang umulan. Tapos biglang umaraw ulit. Alam araw sa akin, Lord, ano ba to? Ano ba to? So, isa sa prayer na, isang promise na binigay sa akin ng Lord, alam niyo kung ano, is that God will give us a house of worship, a place where we worship Him. Then, that God, ako kaya masaya ako kasi that God will increase us. Yun talaga pinaglalaban namin. Lord, palagpasin mo kami ng 15. After 7 months. After 7, yung mga nakasama ko dito nung simula pa. Okay? After 7 months, lumagpas tayo ng 15. 18 tayo. Okay, after 7 months. Ito tanong, ilang araw nakalibing si Lazarus? 4 days. 4 days. Kung ikaw si Martha, tapos sabi mo, tapos nakalibing na yung kapatid mo, magganto ba isipin mo? Dahil kay Jesus tutuloy kapatid ko, nandun na. Tapos pupunta ang mga tao, kamusta yung pakiramdam mo, Martha? Hindi, naiinis ako. Kasi wala pa rin. Yung sinabi ng Lord, ganito, ganyan. Dapat pinag-pray na lang ng Lord si Lazarus, di sana gumaling siya. Alam niyo yung gano'n? Naisip niyo yung gano'n senaryo? Aminin niyo, may mga pagkakataon, out of frustration, may mga pagkakataon, we do blame God. Hindi man directly. Tama? Okay, so pause muna natin to. Bakit mabatala? Okay. Anyway, this is what we're going to do. I'll end with this. Okay? Umuulan, di ba? Sige tayo ulit. Okay. This is what we're going to do. You believe in miracles? Yes! You believe in miracles? Okay. Hindi ako magpapatigil. Ano ba?